Yo, what's up guys? And we're back with another Ragnarok Origin Classic game content dito sa ating channel. So, what's up mga bro? So nandito na naman tayo sa ating update. Magbibigay lang ako ng konting update and konting review dun sa paparating na CBT ng bagong Ragnarok na naman. But yeah, first, don't forget to follow me here on my TikTok page. Don't forget to like. And sa YouTube ko po, don't forget to subscribe me po on my YouTube channel. And like all of my uploads doon. So yun mga bro, bibigyan ko lang kayo ng update dito sa ating Master Smith after 2 weeks. After 2 weeks, kasi unang upload ko ng Master Smith ko is way back May 10 pa. So that's already 2 weeks now from now. And then konting review na rin sa game na mag almost 2 months 2 months na. Kung ano yung naging progress natin for almost 2 months sa game, guys. Okay, so let's start sa items muna tayo. So far, may mga nabago tayong items and nadagdagan ng konting refine kahit papano. Naawa sa atin si ROC. Binigyan niya tayo ng kahit papano plus 12 na accessories, and as you can see, dalawa na yung accessory natin na 2 slot na Nile Rose. Sinuwerte tayo sa mga boss hunting. And niredeem natin yung asan ba yun? Yung isang yung mag-iipon ka ng 150 ito to. Niredeem natin yung crystal na 150 para makakuha ng another Nile Rose. And then guys, ayan, as you can see, meron na tayong Millstorm armor na galing sa S11 ata or S12 kung nakuha yan, yung mga dilaw ko. So, goods naman siya mga bro kasi it gives you M-Dep plus 77. And then dito rin M-Dep. Ang problema, wala pa tayo sa shoes, wala pa tayo nakukuha. Kasi sinesave natin yung 7, 8, and 11 araw-araw para mag-run. Kasi ang hirap nung 12 guys eh. 12 pataas ang hirap na. So, sana hopefully next week magawa na natin yun. And then, update is, ano pa ba? So, sa mga cards natin mga bro, same pa rin naman. We have the Cram card na upgraded. At least nadagdagan new stars. And then we have the Goblin Leader Puppet. Na yung isa may 1 star na, yung isa wala pa. Kasi nag-iipon pa tayo ng mga Violent Shards or mga Rare Shards. And then dito guys, kakakuha ko lang to kanina. Etong Doppelganger Puppet natin na may bigay na damage reduction versus medium enemies. And then sa weapon naman, still plus 15. And then we only have Milibun dito na level 5. Yan, naka-grind set kasi ako guys eh. Pero pag nagpalit ako ng PvP set, umaabot tayo ng 266k ata sa overall power natin. Or 267, something like that. And then still plus 11, wala tayong hindi tayo swertein sa armors mag-upgrade. And then we have the two Nile Rose na 2 slots parehas. May Mantis dyan, merong Stemworm and Swift Mantis for additional agi. So ayun guys, binabalance lang kasi natin yung agi tsaka yung STR talaga ng Master Smith natin. Kasi as much as possible kailangan mo rin talaga ng agi dito kay Master Smith kasi mas malakas pa rin, nung tinesting kasi namin siya, mas mataas pa rin yung DPS pag mas mataas yung agi. Syempre mas mabilis yung bato niya, parang ganun yung nangyayari, yung bato ng Axe Boomerang. And then still we have this Hornhammer dito wala pa tayong card, mag-aantay pa tayo dyan. And then dito we have the 2 Bapo, pero pag nag-PVP tayo, gumagamit tayo ng 2 Choco for additional HP, and may konti siyang, may 6% siya na resistance sa mga attacks, parang ganun, basta ganun, meron siyang 6% both na card na may chance na hindi tumama yung damage sa'yo ang kalaban mo. And then guys, ito actually wag niyo nang pansinin yung wings ko kasi yan naman is talagang gumastos lang ako for the appearance. Wala siyang any kind of bonuses na makakapanglamang sa mga free-to-play players. It's just that appearance lang talaga siya guys. Wala siyang kahit anong stats. Okay? And then what else? Sa feathers natin mga bro, actually ininto ko yung mga attack feathers ko. Nag-focus muna ako sa mga defense
feathers ko. In-upgrade ko kahit papano yung mga ano ko yan, mga light tier, divine tier. So far so good naman, nahahabol natin siya. And napapansin ko mas tumitigas ako ngayon sa PvP, hindi katulad dati. So ayun, nahahabol na natin unti-unti yung mga defensive na feathers natin. And then so far yung goods naman tong mga attack feathers natin. Wala naman ako masabi. Ito pala, dark tier ko, kailangan ma-upgrade ko rin. So yan, yun lang naman yung feathers natin from now. Kasi yung nung unang update ko sa Master's build ko, guys, Master's Smith build ko, puro attack feathers yun nandun. So, malakas yung bawas mo. Pero, pag nakatapat ka ng mga maaayos na Master's Smith na talagang paluden, doon, magugulat ka kasi, alam mo yung tipong ang titigas nila, tapos ikaw nanlalambot ka. Although yung damage mo, goods naman, nakakasabay naman din sa mga Master Smith na iba. Kaso, alam mo yung tipo na mas matataas yung damage reduction nila sa PvP. So, doon tayo naiwan that time. So, ngayon, nababawi natin siya by focusing muna sa defense feathers. And then, medals natin, guys, still, we have at least level 50 na yung parehas. Eto, ang ginagawa ko dito mga bro is, meron akong tinatabi na 1 or 2 araw para i-max out yung sa mesh shop dito. Binibili ko to. Kasi sa per day, ang nakukuha ko ata na gold coins is around 2.8 or 2.7, something like that. So, lahat ng 2.7 to 8 na yun, pinu-full buy ko dito sa Paybox. Kasi nga, ang gusto ko mangyari is maging 60 muna tong parehas. Alright? Kasi, sure na progress to guys yung medals. And then still the same, hindi ako bumobomba ng palo guys sa Ori tsaka Illunium. Hindi ako kahit makikita nyo pa ilan-ilan lang yung binibili ko dito. Pag meron lang extra ko na nanggagaling sa mga events na pampalo, doon lang rin ako bibili niyan. Hindi ako bibili ng from the scratch. Example 5 or 10 yung kailangan. Hindi ko siya binibili. Naghihintay ako na at least 2 na lang yung bibilin ko. 1 na lang yung bibilin ko tsaka ako papalo. And then sa pets natin mga bro is, ayan, as you can see, may tier 5 na tayo na Squid Jet. And then, ayan, ito yung iti-tier 5 ko naman kasi kailangan ko ma-tier 5 to for additional 20 attack speed. Maganda kasi yung niya, yung passive niya na skill. Etong si Sohi. So next week, male-level 5 ko na to. And then ayan, we have the level tier 3 na Dr. Owl. Yan yung pet natin mga bro. Yan yung update natin. And then sa build ng stats guys, same pa rin So sabi ko nga sa inyo dito, pang PBE ito mga bro So dito, pwede nyo naman siyang pagpalitin. If kulang kayo ng STR, go for 99 STR. Pag kulang ka ng AGI, go for 99 AGI. Ganun lang siya. Pwede nyo siyang pagpalitin. Kung sobra na kayo sa AGI, mag-max out na kayo ng STR. Okay? And then, Divine Armament, guys, pag wala akong pare, still, ang ginagamit ko is nag-rider set ako. Pag kulang ako ng AGI. Pag solo-solo lang ako. Pero pag merong pare, may buffs naman, nagtitier ako. Nagtitier blessing ako for maximum damage talaga. Okay? And then, guys, ito, don't forget yung mga nandito sa trade. Yung nandito sa trade, lahat na to. Teka nga. Wait lang hindi ata nakaka-capture yung, yung mouse ko. Hindi, nakaka-capture pala. Okay. So dito guys, lahat na to, bibilin nyo lahat to every week. Huwag kayong manghihinayang sa Zenny. Kasi yung Zenny is weekly naman, magkakaroon ka nyan. Ang goods lang sa Zenny, if nag-snap ka sa auction. Pero, eto, mas buy to guys. Yung lahat ng nasa growth na to. And then sa consumables, eto, don't forget tong bilhin tong Bloody Branch. Speed Candy. Yggdrasil. Kailangan nyo yun guys. And then ito, bili kayo na to kahit 50-50 per week. Kasi pang pang only reso to Ano pa ba? What else? Okay, so ito guys, yung MR natin. So, ayan, may at least tumataas na tayo. Papasok na tayo sa top 100 ng server. So, for 28k na yung MR natin guys. And tignan natin yung top 100. Tignan natin kung pang ilan yung top 100. Grabe yung top 1, no? 848k. Grabe, hindi natutulog yung character. Ang lala. 468 yung top 100 guys. So, konti na lang. 40k na lang, makakapasok na tayo. So, yun. Effective yung pag-MR natin. So, shoutout sa mga
na 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 yung I mean yung nakatulong kung nakatulong sa inyo yung video ko before na ginawa para sa Monster Research Guide. So, ayan guys, sa mga nagte-thank you sa comments, thank you so much din mga bro. Thank you sa pag-subscribe and pag-follow sa akin. And then what else? Ano pa ba? Sa mount, actually, di ba nagka-reset? Pero, ayun, nilalagyan ko pa rin kasi sila mga bro. Ayan, kita nyo, 49-49 itong dexterity barding ko. And then, sturdy barding is 39-39. Protector barding is 39-39 din. And then, guys, itong strength bardening, actually, kailangan nyo din to. Lalo na kung ano kayo, PvP player kayo. Kailangan nyo din siya mga bro. So, I suggest, wag nyo siyang lagtawan. As soon as, I mean, as much as possible, lagyan nyo rin siya. Huwag nyo siyang hindi talaga lalagyan kasi ang laki rin ng bigay niya. Percentage kasi yan eh. So, malaking bagay na meron kayong ganyan. And then sa traits natin guys, and as you can see, medyo may kamalasan tayo sa traits. I only have 458 brave and charisma na magpa 400 pa lang. Parang yung iba dito nasa almost kalahati na sa akin eh. Parang may nakikita ako na ganun eh. Hindi ko alam kung paano ginagawa nilang swerte sa ganun pero grabe. Pero yan ang ano natin guys, yan ang palang ang progress natin sa mount, sa traits natin. And then, ano pa ba? Shoutout ko na rin pala yung guild namin guys, Borhat, kung Frontera 5 kayo at naghahanap kayo ng organized na guild, PM nyo ko or PM nyo si Sir Chad. Recruiting kami ng highways, mga pare, or any kind of classes, pero sana at least semi-competitive, at least uma-attend ng Guild League and WoE. Okay, so yan, shoutout sa guild ko sa Borhat. And then what else, what's next? Okay, so yun nga guys, isama ko na rin for almost 2 months ng game. So ayan, ito yung mga naging progress natin mga bro. As you can see, yan, kung ano yung mga piniliwanag ko, yun yung naging progress ko for almost 2 months. And ang gastos lang natin, I mean mga ginastos lang natin for the progress is yun nga, umabot siya ng 1,800 pesos. Dahil nag-renew na rin ako pala guys ng another Radiant Pass kasi mag-expire na yung Radiant Pass ko. So inunahan ko na, in-advance ko na. Itong Bounty Pass na to, mabibili naman natin to ng pag dumating na yung ng Radiant Pass, yung bonus na reward. So ayan, we have 3 Radiant Passes and 2 Bounty Pass. So magtatatlo na yung Bounty Pass natin once na mag-expire yun after a week. Yung Bounty Pass natin yan. And then, okay. So, aside sa ROC guys, actually may panibagong Ragnarok na naman nalalabas. So actually, itong Ragnarok na to, nasubukan ko, na-test ko siya sa Taiwan version, which is itong Ragnarok New World, na magkakaroon ng TBT this coming May 27 hanggang June 21. So, ito yung announcement guys sa Discord nila. Ayan. So, ayan siya mga bro. Makikita nyo, ayan, meron siyang Genesis test yung tawag nila. And ang masasabi ko lang guys, maganda yung graphics wise, maganda yung game niya. Para siyang pinagsamang ROX na may pagka Origin Classic. Ang problema lang sa kanya, tsaka ang kinagandahan sa kanya, may gunslinger, may mga other classes. Ang nakikita ko lang problema dito is kasi sa Taiwan version meron siyang gacha. Yung gacha niya is pet gacha. So, 'di ba doon pa lang medyo negative na. So, sana pagdating dito sa global, sana tanggalin nila or may gawin silang ibang bagay hindi gacha. Kasi alam naman natin pag ang gacha nasa isang game, yun yung nakakasira talaga eh. Doon tinatamad yung mga free-to-play players. Unlike dito sa ROC Classic, I think ROC Classic is eto na yung pinaka the best game for us na free-to-play to semi-free-to-play players. Kasi sa ROC Classic guys, ang nakikita ko lang naman na mga whaler dito is yung talagang bumibili ng MVP cards. Other than that kasi yung pag-i-spend nila via bounty passes na minamax out every week. Kasi yun mga bro, ang mabibili mo lang naman doon is refines eh. And yung refines kasi is basically magagawa mo rin as a free-to-play or semi-free-to-play player. Kasi RNG pa rin talaga.
To be honest with you, may mga kakilala ko nagba-max out sila ng bounty pass pero ano yung mga refines nila ngayon? Yung iba going plus 15 pa rin. Yung iba plus 15 lang. So ayan, I mean, magkano gastos nila? Siguro nasa 30k plus na. Kung from day one kasi every week yon max out sila ng bounty pass is almost 5k yung max out ng bounty pass ata or nasa 4,800 something like that sa mga discounted. So, ang sa akin lang dito sa Ragnarok The New World, actually, although lalaruin pa rin naman natin siya kasi try natin siya, sala lang iba yung i-release nila sa global. Sana hindi ganun kalala doon sa Taiwan version or sa Chinese version nila. Pero yung game guys, goods na goods. Sabi ko nga sa inyo, may mga ibang class, may gunslinger, may ninja. Ang ganda din ng graphics, nakakapanibago. Ang lupit. And yun kasi hindi ko masyadong nalaro din. Pero nakita ko naman yung kahit papano, meron akong naggawa sa kanya. May mga nakakapag-grind ako and all. So yun lang yung may bibigay ko sa inyong review sa kanya so far. Pero yun nga guys, abangan natin to. 5 days na lang. Let's see kung paano mangyayari dito sa The Ragnarok The New World. I know marami din nag-aabang nito. Yung iba kunwari hindi maglalaro pero magugulat ka, magte-test sila. So ayun, I'm hoping na maging goods din tong game na to mga bro. Pero for now, I can say ROC Classics is the best Ragnarok na cross-platform na malalaro mo as a free-to-play or semi-free-to-play player. Ibang-iba to guys. Kasi ako, alam nyo naman, to be honest with you, if you guys don't know, ako naglaro na ako ng Eternal Love, ng ROMC Classic, ROX, Global, nalaro ko yan mga bro, kasi kaya alam ko kung ano yung sobrang free-to-play friendly talaga ng isang Ragnarok game. Ito masasabi ko, itong ROC Classic, one of the best to guys, right now. So, ayun. And yeah guys, don't forget to follow and subscribe on my YouTube channel and then dito rin sa TikTok guys. So thank you so much for watching and yeah, see you on the next one mga bro. Thank you so much. Bye bye for now.